Okay, good day. So, nandito na naman tayo ngayong araw para mag-share sa inyo ng isa sa mga innovation na ginawa ko dito sa Betigo Belmonte Elementary School. Pero ito ay hindi pa siya 100% perfect. Marami pa itong mga dapat ayusin. Siguro mga nasa 60% na ito na tapos na. So, kaya ko lang siya pinost para sa mga tao na nanonood na pwede mag-comment and suggest dito sa aking ginagawa. So, yung title nito ay Grade Management System. Actually, papalitan ko pa yung title niyan. So, nag-iisip ako ng maging title nito. So, bali yung purpose ng dashboard na ito, ng system na ito, ay it's an online, ano po siya, online card kung saan yung mga parents ay pwede nilang i-view yung grades ng kanilang mga anak. Okay? So, dito po yan gaganapin. So, may dalawang part po ito. So, yung teacher login, kung saan si teacher magla-login siya sa kanyang account, kung saan dun siya mag-encode ng grades ng kanyang estudyante. So, i-enroll na niya rin dyan yung mga estudyante niya sa kanyang classroom. So, si parent naman, may parent login kung saan uh, magla-login ang parents po dyan gamit ang LRN number ng bata. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya nag-work. So, ngayon, i-share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano naman sa part ni teacher. So, mamaya parent, ngayon teacher muna. Kasi dito, ipapakita ko sa inyo kung paano siya mag-encode ang teacher ng grades at kung paano makikita ng mga parents yung grades ng kanilang mga anak. Okay? So, dito, syempre, may login tayo. So, i-click lang natin yung teacher login. Yan. So, after natin ma-login, magkakaroon agad siya ng dashboard. So, dito sa dashboard, may makikita po kayo dyan na overview ng section grade 4 Del Pilar students. So, meron ditong total students, male students, and female students. So, makikita mo rin dito sa student status overview, may makikita po kayo dito ng transferred in students, transferred out students, and no longer in school. So, dito sa system na to, pwede ring mag-tag, pwedeng i-tag ni teacher yung mga bata. Kunwari, may nag-transfer in. So, i-enroll niya po yan dyan sa add a student. Okay, so once na-enroll niyo sa add a student, magre-reflect po yan dito sa transfer in. Kunwari, may nag-transfer sa kanya ng ngayong buwan. So, makikita niyo kung ilan at kung sino yung bata na yon. So, next is yung transferred out. Kunwari, meron nag-transferred out. So, makikita rin niya dito kung ilan na nagta-transferred out at dito rin sa no longer in school. Kunwari, yung bata is no longer in school na, nakatag siya as no longer in school, lalabas po yan dito. Kung ilan yon at kung sino yung bata na yon. Okay? Pero itong system sa dashboard na part, medyo may ano pa po dito. Hindi pa siya perfect. May mali po siya. Actually, ngayon, hindi siya nagka-count ng numbers. Pero mamaya, makikita nyo rin na nagka-count. Medyo may delay pa siya ng konti sa pag-count ng numbers ng enrollment na na-add dito sa dashboard na ito. So, dito naman sa baba, so makikita rin dito yung at-risk student. Yan. Kung mayroong bata na at-risk student, dito yan makikita sa baba. Depende yan sa kapag itinag siya ng teacher na ito yung kanyang status. Okay? So, ito yung sa dashboard. Okay? Next is the add student. So, dito sa add student, dito tina-type ni teacher or ini-enroll ni teacher yung mga estudyante niya sa kanyang classroom. Okay? So, remember po yung dashboard na ito is para ito sa isang teacher lang, sa isang classroom niya. Okay? At yung dashboard na ito ay nakapangalan kay Ma'am Cardona. Yan. So, siya yung ipapilot ko para dito sa project na ito. Okay? So, syempre, need natin yung LRN number. Ta-type ni teacher dyan. So, 12 number. So, pag naglumagpas po yan, hindi na yan magdadagdag ng number. So, nakalimit lang po siya sa 12. Okay? So, last name, magta-type siya dito. May. Type natin pangalan. Email. Age. 9. So, dito, naka-default na po yan yung grade level kasi sa grade 4 ito. Advisor niya and section. So, dito sa student status, so active. So, ibig sabihin, ng bata is active, enroll pa sa sayo. Okay, so ang bata if transferred in, transferred out, so ito na lang yung i-check ng teacher. Kunwari ito ay active siya. So wag muna tayo sa transferred in.
Okay? And then next po niyan, after niya ma-encode lahat ng details, short details na po yan, click niya lang yung add student. Okay? Sa pag-click niya add student, lalabas po yung student added successfully. So check natin yung dashboard kung meron yan. So may lumabas na number sa dashboard. Kanina wala. Ito nga yung sinasabi ko kanina na medyo may delay yung dashboard. So ayusin na lang natin yan sa program. Okay? Kasi may naka-encode na po dito na isang bata eh. So, actually, dalawa na yung nag-encode dito. Nag-encode ako ng isa kanina para makita ko lang may laman. Kaso kanina nung in-open ko, ng 0. So, nag-encode ako ng isa, pumasok na yung isa. So, bali naging 2 na sila, isang male, isang female. So, merong problem pa sa dashboard. Hindi lang siya nagre-reflect agad yung mga unang muna encode kapag ikaw ay nagla-login. So, dapat yan hindi siya nawawala. So, ayusin na lang natin yan. Okay, so makikita po natin dito yan. So, dito, student 2, dalawa na yung naka-enroll sa iyo, isang lalaki at isang babae. So, yan po yung ginagawa sa student. So, dito naman, sa encode grades, yan. So, dito natin ini-encode yung grades sa mga bata. So, kanina nag-encode, nung una, may na-encode na ako ng isa. So, tapos nag-encode ulit ako ng isa pang babae. So, dito sa search name, pwede natin i-click yan, pwede natin i-type, yan, yung pangalan ng bata. Pero actually, babaguhin ko pa to, dapat nakikita na agad yung pangalan ng bata. Yun ang next na babaguhin ko din yung nakita ko. Dapat hindi nag-type. Dapat nakikita na dito yung pangalan ng bata, naka-separate male and female. So, yan yung isa sa idea. Okay? Now, so, ito po yung bata na lalagyan ng teacher ng grades. So, encode grades. Click na lang po ng teacher yan. So, dito, yan. So, grades. Yan. So, sa mga subject niya ito, itatype lang ni teacher yung grades ng bata. Para sa Filipino, 78. Sample lang po yan, ha. Yan. Kapag ang bata ay bagsak, for example, 74, magiging kulay red po yan. Okay? Magiging kulay red po yan yung kulay. Ibig sabihin, hindi siya nakapasa. Okay? So, continue lang natin yung typing ng grades. Yan. Ilagay ko lang po yan, ha, kasi yan ang mas malapit sa sa mga daliri sa pag-type. Okay, 78. Yan. Yan. So, ibig sabihin, nakompleto na natin yung mga grades po sa first quarter. And then, automatic na rin po yan na total yung kanyang general average. Yan. So, after ma-type ng teacher yung grades sa first quarter, for example, halimbawa, first quarter lang muna. So, click lang ni teacher ang save grades. Okay? Once na-click yan, automatic na po yan mag-save. Okay? Yan. After that, pwedeng mag-back si teacher dito. Yan. And then, paano makita? And then, ang next na gagawin dito is check yung profile ng bata. Kung ano po ba siya, complete na ba o hindi. Or pwede rin natin dito i-edit yung status ng bata. Okay? Dito sa profile, click na po natin yung profile, meron dito select student. So, ganun din ang gagawin ko dito sa profile. Ang gagawin ko dito is lalabas na rin yung pangalan ng mga bata dito para hindi na mag-select, nakikita na agad ng teacher. Okay? So, dito select a student. May makikita po naka-alphabetical order yan. Pero dapat may male and female para alam din natin. Okay? So, kunwari, example, click ko si Armintia Michael. Michael. Okay? Dito, yan. Si Armintia Michael, makikita nyo po na may grades na siya. Siya yung una kaninang kasing na-encode ko. Makikita po dito na sample lang po ito ng kanyang grades yan. So, Filipino, yan, lahat ng subject, pass, ang fourth quarter. So, ito yung makikita ni teacher sa kanyang sa account niya. Makikita niya dito yung mga bata niya, mga student niya by selecting the name of the student. For example, si Buen, yan, si Buen, napili natin, makikita rin yan ni teacher. Okay, so hindi po yan ma-edit dito. Okay, so pwedeng i-delete ni teacher yung student at pwede niyang i-edit yung info. Kunwari, si Buen May nag-transferred out. Okay, click lang ni teacher edit info at papalitan na lang yung status. I-transferred out siya. Okay, may lalabas dito na transfer out date. So, mamimili sa teacher dito. Kunwari, nag-transfer yung bata ng Tuesday na November. And then, save change. Okay, so, automatic na po yan save dito sa ating dashboard. Okay? Kung makikita nyo po dito sa dashboard natin, nagdagdag ng isang transferred out. Okay po? Yan. Okay? So, kasi nag-transferred out na yung student. Okay? Now, so yan po yung 4 na features nitong ating dashboard. Now, ngayon, dahil ito ay online class card na kung saan
makikita ng parent yung grades ng bata online. So, ang gagawin po natin muna dito, i-copy muna natin yung LRN. Hindi ko kabisado yung LRN na pinaglalagay ko dito. Yan, copy ko muna to. Okay? So, log out tayo. Yan, log out. Now, ito ay pwedeng i-share to ni teacher sa kanya mga student o sa mga parents. So, ito rin makikita ng mga parents, pero hindi ma-access ng parents yung teacher login kasi may password po yan. Ang ilalogin, ang i-access lang ng parent is the parent login kung saan view student grades. I-click nyo lang po yan. So, pag click nyo, may magpa-pop up. Ito yung magpa-pop up. Enter your child's LRN to view grades. So, enter natin yung LRN ng bata kanina. So, kinopya lang natin yan. And then, click lang view grades. Searching. Yan. So, kung mapapansin po nyo, nung in-enter ng parents yung LRN ng bata, lumabas yung grades ng bata. Yung grades lang ng kanyang anak. Hindi niya nakikita lahat ng mga estudyante. Kasi bakit? Kasi naka-filter siya sa LRN ng student na to, ng kanyang anak. So, ito yung makikita niya. Makikita niya lahat ng grades ng kanyang anak. Kaso nga lang, medyo may problem pa ito. Nag-stuck yung hanggang science lang yung screen niya. So, madali lang yan sa program. I-adjust lang natin. Hindi ko nakita kanina to. Okay? Yan. So, yan po yung mangyayari dyan. Okay? So, makikita yan ng parent yung grades ng kanyang anak. Okay? Yan. Status active. Yan. So, back. Yan. So, yan po yung ating grade management system na hindi pa tapos actually. Mga nasa, I think, 50 to 60% pa ito. Medyo marami pang improvement na pwedeng gawin dito. So, yun lang guys. Maraming salamat. Kung may mga comments and suggestions kayo, pwede kayong mag-comment sa ating comment section para mas ma-improve pa natin ito. And if you want naman po sa inyo, kung gusto nyo itong system na ito, mag-message lang kayo sa akin at mag-usap tayo about sa maging design na gusto niyo. Okay? Maraming salamat po.